Nasa 50 bilyong piso tinatayang mawawala sa kita ng gobyerno kapag ipinatupad ang panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na lawakan ang income tax exemption. At para mapunan yan, panukala ng isang mambabatas na taasan ng buwis sa vape, gayon din sa ilang inumin, heated tobacco at mga single-use plastic. May unang balita si Jonathan Andal. Sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, isa sa mga hiniling niya sa Kongreso ang pagpasa ng batas na magpapalawak sa exemption sa income tax. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Mula yan sa kasalukuyang 250,000 pesos. Pero nakukulangan dito ang Makabayan Block. Sana raw ay tinaas na lang ito sa 500,000 pesos o yung mga nasa mahigit 41,000 pesos ang buwan ng sweldo. Kailangan ito dahil nga itong hinaing ng lower and middle income earners na kapag krisis may ayuda para sa mga mahirap, pero yung mga mababa ang kita, lalong bumababa because of inflation pero wala namang relief na nakukuha mula sa gobyerno. Para naman kay Kabataan Party List Representative Rene Co, dapat ang mga bilyonaryo at malalaking korporasyon ang taasan ng buwis. Dapat din daw tanggalin ang excise tax at VAT sa mga pangunahing bilihin. Kasama dyan yung fuel, yung pagkain, yung iba't ibang bahagi nito, etc. Yun po ang nagpapahirap sa mamamayang Pilipino. Para naman sa Trade Union Congress of the Philippines o TUCP, dapat exempted na sa tax sa mga kumikita ng hindi higit sa 50,000 piso kada buwan o 600,000 piso kada taon. Ibasura na rin nila ang 12% VAT sa kuryente at magpatupad ng 200 peso daily minimum wage increase. Pero ang pagbabawas ng buwis may kakibat na nababawas sa revenue o kita ng gobyerno na ginagamit sa iba't ibang proyekto. Saan kukunin ng gobyerno ang pantapat? Merong income loss ka doon. Yes. Revenue loss. Pero saan mo kukunin? Mangungutang na naman ba tayo? Ang laki na ng utang natin. Ayon kay House Ways and Means Committee Chairman Miro Kimbo, nasa 50 bilyong piso ang posibleng mawala sa kita ng gobyerno kapag itinaas ang tax exemption. Base yan sa taya ng Finance Department. Para mapunan yan, ipinapanukalang itaas ang buwis sa vape at sweetened beverages. Ang recovery natin dito ay manggagaling sa health measures actually. Ang una ay pagdating sa vape. It is currently at 6 pesos per ml na isa sa pinakamababa sa buong mundo. Plano ring magpataw ng buwis sa heated tobacco. Pati raw ang ilang single-use plastics, papatawan na rin ng buwis. Meron din tayo on plastics. Ito ang isa sa mga pangunahing cost ng baha. Itong mga sachets, lahat. Dati ang panukala ay ang mga sandubag lamang na nasa palengke ang ating bubuwisan. Pero nakita po natin na hindi lang ito ang nagiging cost ng baha. Kailangan po din po natin ito mapatawan ng karampatang buwis. Target ng House Committee on Ways and Means na sa Agosto, maipasa na sa Kamara ang mga reforma sa buwis. Bukod sa 350,000 personal income tax exemption, kabilang din sa reforma ang pagtataas ng 13th month pay tax exemption mula sa 90,000 pesos ngayon, plano na rin itong gawing 120,000 pesos. Kung total bonuses, wala po kayong babayarang buwis dyan. So kung ano man pong sosobra dyan, ina-add together yan at hinahanap kung nasa ang bracket kayo. If all of that, hindi ka pa rin kayo lalagpas ng 350, you are going to be exempt entirely. Para sa unang balita, Jonathan Andal, GMA News.